51 araw bagong eleksyon 2025, patuloy sa pag-iikot ang senatorial candidates para ibahagi ang kanilang advokasya. Nakatutok si Darlene Cai. Isinulong ni Tito Soto sa Cavite ang pagtatag ng mas maraming livelihood programs. Si Senator Francis Tolentino nais palakasin ang agriculture sector. Si Congressman Erwin Tulfo nais daw tiyakin ang mas maayos na serbisyo ng mga ahensya. Isinusulong ni Benher Abalos ang benepisyo ng job order at casual government employees. Libreng gamot at pagtutok sa edukasyon ng advokasya ni Mayor Abby Binay. Ipaglalaban daw ni Senator Bong Revilla ang OFW at may hirap. Si Senator Pia Cayetano nagbigay pugay sa mga nanay. Si Ping Lacson ipagpapatuloy daw ang malinis na paglilingkod. Si Senator Lito Lapid nais palawigin ang eco-medical at agritourism. Isusulong ni Manny Pacquiao ang libreng pabahay kada pamilya. Nakatutok si Camille Villar sa karapatan ng mga kabataan at kababaihan. Binisita ni Jerome Adonis ang mga nagtitinda sa Camarines Sur. Kasama niya si Ronel Arambulo, naroon din si Mimi Doringo at si Amira Lidasan. Sa Naga City, kinumusta naman ni Aline Andamo ang mga bus drivers at commuters. Si Lisa Masa isinusulong ang plataporma ng Makabayan. Magsisilbi raw boses ng maliliit na negosyante si Bam Aquino. Land reform at wage hike ang isinusulong ni Arlene Brosas. Si David D'Angelo nag-ikot sa Valenzuela City. Tututukan ni Attorney Angelo de Alban ang children with special needs. Nakatuon sa karapatan ng mga manggagawa si Luke Espiritu. Kasama niya si Leody de Guzman. Si Gringo Honasan, inihayag ang importansya ng tamang edukasyon sa kabataan. Bumisita si Congressman Rodante Marcoleta sa Tarlac. Sa isang forum, tinalakay ni Senator Amy Marcos ang kapakanan ng mga Pilipino. Isinulong ni Kiko Panglina ng mas matibay na mga batas pangkalikasan. Si Ariel Querubin nais tugunan ng issue sa rice smugglers at hoarders. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras.